programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Agad ngang nagpunta doon si Moira sa bodega kung saan ay doon nga inilagay itong si Lolo Pepe. Kaya naman agad na ipinapakilala dito ni Baladja ang kanyang magiging kasama na si Dax. Agad naman nagulat itong si Moira at agad niyang sinabi na mapagkatiwalaan ba daw iyan at bakit nagkaroon siya ng kasama na mayroon naman daw itong kasama at agad naman sinabi ni Baladja na tinapos na nga ang buhay dito ni Vasquez dahil nga sa pumayag itong babayaran siya ni Lolo Pepe. Agad naman sinabi ni Moira na susubukan niyang katapatan dito. Agad na itinitext ang kanyang address. Ang hindi nga inaasahan dito ni Dax na ang iutos pala dito ni Moira ay ang dati niya ang kapatid niya dito na kinikilala naman niya noong mga bata pa lamang sila. Kaya nung nagpunta nga ito sa bahay dito ni Lynette ay nagulat pa nga ito dahil mga nakamaskara. At dito na nga sasabihin ni Aling Susan na ito pala ay kapatid dito ni Lynette sa ina. Kaya naman itong si Moira agad na tumawag sa cellphone dito ni Zoe ngunit nagre-ring lamang ito at hindi niya sinasagot. At sakto naman na nakuha dito ni Lynette ang cellphone ni Zoe. Kaya naman agad na nataranta itong si Zoe nung tawagan niya ang kanyang ina. At dahil dito, kinuha nga dito ni Annalyn ang cellphone dito ni Zoe at nung tumawag itong si Moira ay agad naman sinagot dito ni Annalyn at hindi siya nagsasalita. Kaya naman dito na mapapansin ni Moira na iba ang may hawak, ngunit masasabi kaya nito na hawak nila si Lolo Pepe. At dahil dito, nalaman din dito ni Carlos na pumunta itong si Annalyn sa Apex at sinabi dito na naghahanap nga ito ng ebidensya dahil nga alam ni Annalyn na may kinalaman itong si Zoe sa pagkawala dito ni Lolo Pepe. Ngunit ikinagalit nga dito ni Carlos. Kaya naman ipinagtataka dito ni Lynette kung bakit ay galit itong si Carlos na ngayon ay hindi naman nakakatulong itong si Zoe. At parang kinakampihan pa dito ni Carlos itong si Zoe. Kaya dito na matutuklasan ni Lynette na itong ugali ni Carlos ay tama nga si Giselle. Nalalabas lamang ang ugali ni Carlos kapag kasal na silang dalawa. Kaya naman nagalit si Aling Susan dahil pinaparinig naman dito kay Lynette na aalis na nga daw sila. Dahil na nga nagbantay itong si Carlos na kapag hindi daw paalisin dito ni Lynette itong si Chang Susan ay mananagot naman ito sa kanya. Kaya naman sabi dito ni Josa na parang may iba nga dito kay Lynette at hindi nga sinasabi ang totoo. Kaya naman, itong si Annalyn ay tinutulungan naman dito ni Doc Joanne. Agad na nakita ang cellphone dito ni Zoe na nasa desk at agad naman nila itong nakita at tumawag bigla itong si Carlos. Ngunit hindi na nga nasagot pa dito ni Annalyn dahil nga ay naabisto siya dito ni Joy at kung bakit daw hawak ang cellphone dito ni Zoe. Kaya naman agad na nanghiram ng cellphone itong si Zoe kay Joy upang tawagan itong si Moira at ipaalam na hawak ni Annalyn ang kanyang cellphone. Ngunit sa pagtawag naman dito ay saktong tumawag si Moira dito kay Annalyn na ngayon ay hindi niya alam na wala sa kamay dito ni Zoe ang kanyang cellphone. At dahil dyan ay makapapahamak na naman itong si Lynette sa gagawin niya at agad naman na nag-aalala ito dahil sa kanyang anak. At iniisip dito ni Lynette na baka pagtulungan itong si Annalyn at ni Moira. Kaya ito ang dapat nating aabangan bukas dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig dito sa aking